Isa sa bawat apat na sasakyang panghimpapawid sa mundo ay pag-aari ng Estados Unidos at ang kanilang kabuuang pinagsamang espasyo sa deck ay higit sa doble kaysa sa lahat ng iba pang mga bansang pinagsama. Ngunit ang pinakamalaking pag-alala para sa mga nakikipagkumpetensyang bansa ay hindi iyon. Ito ay ang supercarrier ng Estados Unidos. Ang $13 bilyong aircraft carrier na ito ang may hawak ng titulo ng pinakamalaki, pinakamakapangyarihang aircraft carrier sa mundo. Brian, nagkaroon ng maraming tinatawag na supercarriers sa mga dekada. Bawat isa ay nagmamana ng titulo mula sa hinalinhan nito, katulad ng pagpasa ng isang James Bond role mula sa isang aktor patungo sa susunod. Ang ideya ng supercarrier ay hindi gaanong opisyal na pagtatalaga at higit pa sa isang simbolikong pagkilala sa pinaka-advanced, pinakakakayahang carrier ng sasakyang panghimpapawid sa panahon nito. Isang barkong pandigma na naglalaman ng pinakahuling teknolohiya ng hukbong dagat, power projection, at pandaigdigang impluensya. At ngayon, sa bukang liwayway ng ika-21 siglo, ang mantle ng prestihiyo at kakayahan ay nahuhulog sa USS John F. Kennedy, ang pinakabago at isa sa pinakasopistikadong aircraft carrier sa arsenal ng United States Navy. Maligayang pagdating sa USS John F. Kennedy, ang 21st century supercarrier. Ang terminong supercarrier mismo ay hindi opisyal, ngunit ang kahalagahan nito ay hindi maaring palakihin. Ito ay ginamit sa kasaysayan sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang klase ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid, mga sasakyang dagat na may kakayahang magdala ng napakalaking mga pakpak ng hangin, nagpapanatili ng mga operasyon sa loob ng maraming buwan sa dagat, at nagsisilbing lumulutang na soberanya ng mga base para sa projection ng pambansang kapangyarihan. Hindi tulad ng mas maliliit na carrier or amphibious assault ship, ang isang supercarrier ay hindi lamang isang barko. Ito ay isang pandaigdigang pahayag. Ang laki, kapasidad, at kakayahan nito ay tinitiyak na saan man ito maglayag. Binabago nito ang balanse ng kapangyarihan sa nakapaligid na rehiyon. Kapag ang isa ay pumasok sa isang pinagtatalunang teatro, ang mga implications sa politika at militar ay agad na umuugong. Ang USS John F. Kennedy, CVN-79 ay kumakatawan sa pangalawa sa Gerald R. Ford-class na sasakyang panghimpapawid ng US Navy na idinisenyo upang palitan ang tumatandang Nimitz-class carrier na naging backbone ng American naval power mula noong 1970s. Ang Kennedy ay naglalaman ng mga aral na natutunan mula sa mga dekada ng carrier warfare habang isinasama rin ang mga radical na teknolohikal na paglukso na sinadya upang dalhin ang Navy sa susunod na kalahating siglo ng labanan. Ang disenyo nito ay hindi lamang tungkol sa pagiging mas malaki o mas mabigat na armado. Ito ay tungkol sa pagiging mas matalino, mas mahusay, mas nababanat, at mas mahusay na nasangkapan upang mangibabaw sa panahon ng mga advanced na banta ng missile, drone warfare, at lalong pinaglalaban ng karagatan. Isa sa pinakamahalagang innovation sa Kennedy, tulad ng Ford-class sa pangkalahatan, ay ang pagpapakilala ng Electromagnetic Aircraft Launch System, EMALS, at Advanced Arresting Gear, AAG. Pinapalitan ng mga ito ang mga traditional na steam catapult at hydraulic arresting wire na nagpapagana ng carrier aviation sa mga generation. Gumagamit ang EMALS ng electromagnetic na teknolohiya upang maglunsad ng sasakyang panghimpapawid ng mas maayos na binabawasan ang pagkasira sa parehong mga eroplano at piloto, habang may kakayahang pangasiwaan ang mas malawak na uri ng sasakyang panghimpapawid, mula sa mga heavy strike fighters hanggang sa mas magaan na unmanned aerial vehicle, UAV. Ang AAG, samantala, ay nag-aalok ng higit na kontrol at pagiging maaasahan sa pagbawi ng sasakyang panghimpapawid, isang lalong mahalagang tampok habang isinasama ng Navy ang mga drone sa tabi ng mga manned fighters. Ang Kennedy ay binuo din na may pinahusay na kapasidad ng pagbuo ng kuryente, salamat sa dalawang bagong generasyong nuclear reactor nito. Ang reactor na ito ay gumagawa ng mas maraming kuryente kaysa sa klase ng Nimitz, isang pangangailangan hindi lamang para sa mga EMALS, ngunit para sa pagsasama-sama ng mga teknolohiya sa hinaharap, tulad ng mga direktang armas ng enerhiya, tulad ng mga shipborne laser, at mga advanced na electronic warfare suite. Tinitiyak ng foresight na ito sa disenyo na ang Kennedy ay mananatiling may katuturang mga dekada mula ngayon, na may kakayahang umangkop sa mga teknolohiyang hindi pa umaalis sa drawing board. Ang isa pang pangunahing tampok ng Kennedy ay ang pagbibigay diin nito sa kahusayan at pinababang laki ng crew. Samantalang ang mga carrier ng klase ng Nimitz ay nangangailangan ng mga tauhan ng humigit kumulang 5,000 tauhan, ang Kennedy ay idinisenyo upang gumana sa daan-daang mas kaunting mga mandaragat habang pinapanatili pa rin ang higit na kakayahan. Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng advanced na automation, pinahusay na disenyo ng mga system, at mas mahusay na pagpaplano ng logistic. Para sa Navy, isinasalin ito sa pinababang mga gastos sa pagpapatakbo sa buong buhay ng barko, isang critical
na pagsasaalang-alang sa isang panahon ng paghihigpit ng mga budget at pagpapalawak ng mga pandaigdigang pangako. Ngunit higit sa hardware at technical na mga detalye kung bakit ang USS John F. Kennedy ay isang super carrier ay ang papel na ginagampanan nito sa engranding diskarte ng US. Sa ika-21 siglo, ang lakas dagat ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa mga digmaan sa dagat. Ito ay tungkol sa pagpigil, presensya, at impluensya. Ang isang supercarrier tulad ng Kennedy ay nagbibigay daan sa Estados Unidos na mapanatili ang isang nakikita, kapanipaniwala, at mobile na presensya sa mga pangunahing rehiyon ng mundo. Maglayag man ito sa South China Sea, Persian Gulf, Mediterranean, o Arctic, ang pagdating lamang nito ay muling humuhubog sa mga estratehikong calculation para sa mga kalaban at tinitiyak ang mga kaalyado ng pangako ng Amerika. Higit pa rito, ang Kennedy ay sumisimbolo sa pagpapatuloy ng tradisyon ng hukbong dagat ng US. Pinangalanan pagkatapos ng ika-35 na Pangulo ng Estados Unidos na nagsilbi mismo sa Navy noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang barko ay nagdadala hindi lamang ng teknolohikal na pagputol kundi pati na rin ang makasaysayang bigat ng pamumuno ng Amerika. Ang pag-commissioning nito ay nagpapadala ng senyales sa mundo na ang Estados Unidos ay patuloy na namumuhunan sa kakayahan nitong magproyekto ng kapangyarihan sa buong mundo. Sa kabila ng mga hamon mula sa tumataas na mga kakompetensya tulad ng China at Russia, na sila mismo ay namumuhunan ng malaki sa pagpapalawak ng hukbong dagat. Ang pamagat ng supercarrier, kung gayon, ay hindi lamang isang usapin ng technical na kahusayan. Ito ay tungkol sa pagsasama ng teknolohiya, diskarte, at simbolismo. Kung paanong ang HMS Queen Elizabeth ay nagbigay ng senyales sa kapangyarihan ng Britanya sa naunang panahon at tinukoy ng USS Enterprise CVN-65 ang dominasyon ng hukbong dagat ng Amerika sa Cold War, ang USS John F. Kennedy ngayon ay tumatayo bilang punong barko ng 21st century maritime strength. Ito ay isang mobile fortress, isang airbase na gumagalaw sa 30 knots, isang tool ng diplomasya at deterrence, at isang warfighting machine na idinisenyo upang kontrolin ang mga dagat at himpapawid sa anumang kapaligiran ng labanan. Sa conclusion, habang maraming sasakyang panghimpapawid ang dumating at nawala, ang bawat isa ay pansamantalang nakasuot ng corona ng supercarrier. Ang USS John F. Kennedy ay kumakatawan sa pinakabago at marahil pinakasophistikadong pagkakatawang tao ng konseptong ito. Higit pa sa bakal at mga reactor, higit pa sa mga radar array at mga sistema ng paglulunsad, naglalaman ito ng pilosopiya ng pagtitiis ng pangingibabaw ng hukbong dagat. Sa isang mundo kung saan ang mga dagat ay muling pinagtatalunan at tumitindi ang kompetisyon ng mahusay na kapangyarihan, ang Kennedy ay hindi lamang isa pang barko. Ito ang pinakahuling estratehikong patakaran sa siguro ng Estados Unidos, isang declaration ng presensya, at isang simbolo ng walang kapantay na maritime power. At ngayon, hawak ng USS John F. Kennedy ang titulong iyon na ginagawa itong pinakamahalagang pag-aari na nakabatay sa dagat at ang pagpipili ang pupuntahan tuwing nahaharap ang Estados Unidos sa anumang malaking banta, although ito ng Russia at China, at gumugol ng ilang dekada sa pagsisikap na makahabol sa Estados Unidos. Gayunpaman, imposibleng makipagkumpetensya sa mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ng Amerika para sa dalawang pangunahing dahilan. Una, masyadong marami ang US. Sa katunayan, ang Tsina ay kasalukuyang humahawak ng isang nakatali na pangalawang posisyon sa United Kingdom sa mga tuntunin ng bilang ng mga sasakyang panghimpapawid na gumagana na umaabot sa 2. Ngunit gayunpaman, ang mga ito ay higit sa isang iglap mula sa tuktok na lugar ng Estados Unidos. Nariyan din ang kalidad ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid. Sa halos isang siglong karanasan sa pagbuo ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid, napatunayang alam ng United States ang kanilang mga gamit at palaging may numero 1 sasakyang panghimpapawid sa mundo sa mga tuntunin ng kalidad mula noong pagtatapos ng World War II. Paano napupunta ang US? Sa mga supercarrier? Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay magpapatunay na ang pinakamalaking ad para sa mga carrier ng sasakyang panghimpapawid. Ang kakayahang pagsamahin ang mga puwersa ng Navy at Air Force ay revolusyonaryo. At narito kung paano ang mga strike fighters ay mas nakamamatay, mas tumpak, at gumawa ng isang mas malinaw na pahayag kaysa sa mga baril ng hukbong dagat. Ngunit ang kanilang hanay ay magtataksil sa kanila at maglilimita sa kanila na masangkot sa anumang aksyon na malayo sa mga mapagkaibigang hangganan. Ang hanay ng Navy, sa kabilang banda, ay nasa kahit saan sa mundo, literal, at ang sandali ng light bulb upang pagsamahin ang magkabilang partido ay isang no-brainer at kaya ipinanganak ang carrier ng sasakyang panghimpapawid. Ngunit iyon ay magiging simula lamang ng isang bagong uri ng digmaan, tulad ng maraming iba pang mga bansa na nagdisenyo at nagtayo ng kanilang mga sasakyang panghimpapawid.
Mabilis na naging malinaw na ang bansang may pinakamahabang sasakyang panghimpapawid ay palaging mas malamang na manalo sa anumang labanan. Nagsimula ang karera at ang Estados Unidos ay tumakbo tulad ng Usain Bolt sa 2008 Beijing Olympics na lumikha ng isang halimaw na napakalakas na isang bagong titulo ay kailangang imbento upang ilarawan ito ang supercarrier. Simula nun, nag-upgrade pagkatapos ng pag-upgrade para mapanatili ang supercarrier. Well, super. Makalipas ang isang siglo ng mga pag-upgrade, ipinakilala ng US ang mga carrier ng klase ng Gerald R. Ford na ang USS Gerald Ford at USS John F. Kennedy sa ngayon ay ang tanging dalawang miyembro. At sa mga tampok na ipinagmamalaki nila, nakakatakot kung may madadagdag pa sa klase. Gerald Ford Class Features. Ang Ford Class ay idinisenyo upang makasabay sa ika-21 siglo at maisakatuparan ng pinakamalawak na hanay ng misyon mula sa air interdiction at anti-surface warfare hanggang sa offensive at defensive na air counter. Brian, titingnan natin ang nangungunang 5 feature na ginagawang posible ang antas ng invincibility na ito. 5. Power Generating Reactors. Ang USS John Kennedy ay dapat na self-sustaining para sa mahabang panahon, at sa panahong ito ay dapat paganahin ang lahat ng bagay, mula sa electromagnetic catapult nito hanggang sa top-of-the-line na multifunction na radar nito at maging sa laser-directed energy weapons ng hinaharap. Dapat din itong gumalaw sa mataas na bilis na humigit kumulang 30 knots upang maituring na sapat na maliksi upang maging sandata at hindi lamang isang madaling target na nakaupong mga pato sa gitna ng karagatan. Para sa mga pangangailangang electrical at propulsion na ito, ang mga supercarrier ay pinapagana ng mga nuclear reactor na parang mga bombang nuclear, ngunit hindi talaga. At sa USS John Kennedy ay dalawang A1B reactor, ang pinakamalakas na nuclear reactor sa lahat. Ang reactor na ito ay nagmamarka ng sarili nitong milestone, at ito ay bumubuo ng 25% na higit na lakas kaysa sa hinalinhan nito, ang A4 reactor, na nagpapagana sa mga carrier ng sasakyang panghimpapawid na klase ng Nimitz. Ang Top Dog Carrier class bago ang Gerald Ford class ay nabuo. Ang A1B reactor ay naglalaman ng sapat na lakas upang sindihan ang buong lungsod. At maliwanag na gayon, dahil ang USS John Kennedy ay isang mataong lungsod sa sarili nitong, makakahanap ka ng patunay niyan sa palaging abala nitong mga panloob na compartment at sa napakalaking espasyo ng deck nito. Number 4. The massive deck space. Ang deck space ng USS John Kennedy ay 1,106 feet ang haba at may beam measurement na 256 feet na ginagawa itong mas mahaba kaysa sa 3 football field na magkatabi at nakuha itong titulo ng pinakamalaking aircraft carrier sa kasaysayan. Sa ganoong espasyo ay may puwang para magkaroon ng mas maraming bala at sasakyang panghimpapawid. Nagre-resulta ito sa 33% na pagtaas sa mga sortie flight kumpara sa mga carrier ng klase ng Nimitz. Ang sortie ng isang carrier ay tumutukoy sa bilang ng mga flight bawat araw mula sa deck ng carrier, at itong nag-iisang pinakamahalagang sukatan upang matukoy ang lethality ng carrier. At ang pagtaas ng mga sortie flight ay nauugnay sa mas maraming baril sa kalangitan, at sa makatuwid ay higit na nag-aalala para sa oposisyon. At pagkatapos ay mayroon ding pro ng pagkakaroon ng mas maraming tauhan sa board upang maghanda at magpalipad ng mga eroplano, panatilihing maayos ang pagtakbo ng carrier, at humawak ng mga armas ng mas epektibo. Ang ilan ay magsasabi na ang isang mas malaking deck ay nangangahulugan na may mas maraming lupa upang masakop upang makakuha ng mga armas na ikinarga sa mga jet, ngunit ito ay hindi kinakailangan. Salamat sa ilang henyo na pagruruta at automation, ang paglalakbay mula sa weapons bay patungo sa sasakyang panghimpapawid sa deck ay mas malapit sa isang tuwid na linya kaysa sa anumang iba pang carrier. Numero 3. Advanced Launching and Arresting Gear System. Ang mga launching gear system ay ginagamit upang mabilis na mapabilis ang sasakyang panghimpapawid para sa paglulunsad, habang ang pag-aresto sa mga gear system ay mabilis na nagpapabagal sa sasakyang panghimpapawid sa pagdating. Kung wala ang mga ito sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid, ang mga piloto ay maaring maging mas mahusay sa paglangoy kaysa sa paglipad. Dahil ang mga jet ay madaling gumulong sa karagatan dahil sa hindi sapat na pagtaas. Ang USS John Kennedy ay mayroong electromagnetic-powered launch system at advanced arresting gear system na naglulunsad at humihinto ng mga jet sa pinakamaikling posibleng oras at distansya. Kung ikukumpara sa mga steam-powered launch system at Mark 7 arresting system sa Nimitz-class carrier, ang USS John Kennedy ay may hindi masusukat na bentahe, lalo na dahil ang bawat segundo ay binibilang sa panahon ng labanan. At hindi lang iyon ang nagbibigay ng kalamangan sa mga supercarrier. Dahil ito ay itinayo noong ika-21 siglo, ang modernong teknolohiya ay maayos na isinama sa panahon ng pagtatayo. Ang mga carrier ng klase ng Nimitz, gayunpaman,
ay kinomisyon noong 1970s at medyo napapanahon lamang salamat sa mga pag-upgrade. At ito ay maaring o hindi maaring isama pati na rin kung sila ay binuo sa carrier mula sa get-go. Numero 2. Ang multifunctional radar ay ang mga pangunahing sensor sa anumang sasakyang militar. Ito man ay fighter aircraft, tank, o aircraft carrier. Upang maisakatuparan ang kanilang mga tungkulin, ang mga tauhan ng militar ay dapat na panatilihing abreast sa lahat ng impormasyon tungkol sa kanilang kapaligiran, kapwa kaagad at milya ang layo, dahil lamang sa mga radar posible ito. Ngunit ang mas lumang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ay may 1 tonelada. Ng iba't ibang mga sistema ng radar, bawat isa ay gumagawa ng sarili nitong mga bagay. Bagamat hindi naman ito masama, maaring nakakalito ang masyadong maraming screen. Ang militar ay sumasang-ayon dito at mayroong sa super carrier ng isang multifunctional radar na ginagawa ang lahat ng ito mula sa pagsukat ng mga distansya hanggang sa pagpoproseso ng signal ng pulse Doppler. 1. Mga pagpapahusay ng kalidad ng buhay. Ang isang barkong pandigma, gaano man kaabante, sa huli ay kasing epektibo lamang ng mga kalalakihan at kababaihan na sumasakay dito. Ang mga bakal, nuclear reactor, electromagnetic launch system, at radar arrays ay kahanga-hanga lahat, ngunit walang lubos na sinanay, motivation, at pisikal na nababanat na crew, isang carrier tulad ng USS John F. Si Kennedy ay higit pa sa isang inert floating fortress. Ito ang dahilan kung bakit binigyang diin ng Navy kalidad ng buhay mga pagpapabuti sakay ng Kennedy. Hindi tulad ng mga carrier ng nakaraan, kung saan ang mga condition ay minsan ay masikip, nakaka-stress, at nakakapagod sa pisikal, ang Kennedy ay nagsasama ng maraming amenity at disenyong innovation na naglalayong tiyakin na ang mga mandaragat nito ay mananatiling matalas, maliksi, at balanse sa pag-iisip sa buong deployment na maaring tumagal ng ilang buwan sa dagat. Ang pilosopiya dito ay simple, ang isang makina ay kasing lakas lamang ng mga taong nagpapatakbo nito. Matagal nang lumipas ang mga araw kung kailan naniniwala ang mga arkitekto ng hukbong dagat na kailangan lang ng mga mandaragat ng kama. Ang isang crew na pagod, kulang sa nutrisyon, o kulang sa personal na espasyo ay mas malamang na magkamali, mga pagkakamali na, sa high-tech at walang patawad na battle space ng ika-21 siglo, ay maaring mapatunayang sakuna. Tinutugunan ito ng Kennedy sa pamamagitan ng pagsasama makabagong mga gym at fitness facility. Ang pisikal na fitness ay palaging isang pundasyon ng kahandaan ng hukbong dagat, kunit ngayon, ito ay mas mahalaga kaysa dati. Mas mahusay na mapangasiwaan ng isang fitter crew ang hinihinging tempo ng mga operation ng carrier, mula sa masipag na trabaho ng paglipat ng mga ordnance sa flight deck hanggang sa mahabang oras ng pagsubaybay sa mga advanced na sistema ng labanan. Ang mga on-board na gym ay hindi lamang nagbibigay ng mga pagkakataon para sa strength, training at cardiovascular conditioning, ngunit nagsisilbi rin bilang mga stress outlet na nagbibigay sa mga mandaragat ng paraan upang maihatid ang pagkabalisa at tension sa panahon ng matagal na pag-deploy. Higit pa sa fitness, ang Kennedy's berthing compartments at sleeping quarters ay makabuluhang na upgrade kumpara sa mga mas lumang carrier. Ayon sa kaugalian, ang mga mandaragat ay naninirahan sa masikip, maingay, at hindi maganda ang ventilasyong mga espasyo, madalas na nagbabahagi ng mga rack sa malapit na lugar na nag-aalok ng kaunting privacy o kaginhawahan. Ang mga taga-disenyo ng Kennedy ay sa halip ay nakatuon sa ergonomic na disenyo, mas mahusay na pagkontrol sa klima, at mga layout na nakakabawas sa pagkapagod. Ang pahinga ay isa sa mga pinaka-nakaligtaan na elemento ng kahandaan sa labanan. Nang walang kalidad na pagtulog, kahit na ang pinakabihasang marino ay makikita ang kanilang pagganap na bumababa. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mas komportabling mga kaayusan sa pagtulog, ang mga mandaragat ay naninirahan sa masikip, maingay, at hindi maganda ang ventilasyong mga espasyo, madalas na nagbabahagi ng mga rack sa malapit na lugar na nag-aalok ng kaunting privacy o kaginhawahan. Ang mga taga-disenyo ng Kennedy ay sa halip ay nakatuon sa ergonomic na disenyo, mas mahusay na pagkontrol sa klima, at mga layout na nakakabawas sa pagkapagod. Ang pahinga ay isa sa mga pinaka-nakaligtaan na elemento ng kahandaan sa labanan. Nang walang kalidad na pagtulog, kahit na ang pinakabihasang marino ay makikita ang kanilang pagganap na bumababa. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mas komportabling mga kaayusan sa pagtulog, tinitiyak ng Kennedy na ang mga tripulante nito ay mananatiling mas nakapahinga, mas alerto, at mas epektibo sa mahabang panahon ng pagpapatakbo. Bilang karagdagan, ang barko ay nagsasama ergonomic na mga workspace sa mga command center nito, mga maintenance bay, at paging sa mga regular na istasyon ng operation. Ang ergonomiya ay maaring tunog tulad ng isang luho, ngunit sa pagsasagawa, binabawasan nito ang paulit-ulit na strain, pinapabuti ang kahusayan,
at pinapalit ang mga pangmatagalang problema sa kalusugan na maaring makaapekto sa mga mandaragat na nagtatrabaho ng mahabang oras sa mga tungkulin na kadalasang nagpapahirap sa pisikal. Mula sa disenyo ng mga control console hanggang sa paglalagay ng mga upuan at monitor, lahat ay kinakalkula upang mabawasan ang pagkapagod ng operator. Nagbibigay din ang Kennedy mga puwang sa libangan at panlipunan na lumampas sa pinakamababa. Kabilang dito ang mga pinahusay na pasilidad ng kainan, mga communal space kung saan ang mga mandaragat ay maaring makapagpahinga, manood ng mga pelikula, o makisali sa mga aktibidad na panlipunan, at mas mahusay na connection sa internet para sa pagpapanatili ng moral sa pamamagitan ng communication sa mga pamilya sa kanilang tahanan. Maaring maging emotional ang mga deployment, lalo na para sa mga nakababatang marino na nahiwalay sa mga mahal sa buhay sa mahabang panahon. Ang pagbibigay ng mga paraan para sa libangan, pakikipag-ugnayan sa lipunan, at digital na connection ay critical para sa pagpapanatili ng pangmatagalang moral at pagbabawas ng mental strain ng buhay sa dagat. Ang isa pang critical na aspeto ay suporta sa kalusugan ng isip. Bagaman hindi palaging nakikita, ang Navy ay lalong kinikilala ang kahalagahan ng psikolohikal na katatagan sa mga mandaragat nito. Ang mga carrier tulad ng Kennedy ay nilagyan ng mga pasilidad ng medical at pagpapayo upang tugunan ang stress, pagkapagod, at potential na pagkasunog. Ito ay isang makabuluhang pagbabago mula sa mas lumang mga doktrina kung saan ang kalusugang pangkaisipan ay kadalasang nababalewala o binabalewala. Kapaligiran ngayon. Ang pagkilala na ang mental na kagalingan ng isang crew ay direktang nauugnay sa pagiging epektibo ng mission ay kumakatawan sa isang kultura at pati na rin sa isang strukturang pagsulong. Ang lahat ng mga pagpapahusay na ito, mula sa mga gym hanggang sa mga ergonomic na espasyo hanggang sa pinahusay na silid na tulugan, ay maaring mukhang maliit na karangyaan kumpara sa mga kakayahan ng pakikipaglaban ng Kennedy, ngunit sa katotohanan, sila ang bumubuo sa gulugod ng kahandaan sa pagpapatakbo ng barko. Ang isang mandaragat na busog, nakapagpahinga ng maayos, malusog ang pangangatawan, at matalas ang pag-iisip ay higit na epektibo kaysa sa isang mandaragat na nagtitiis lamang sa kanilang deployment. Mas naintindihan ito ng Navy kaysa dati, at kinakatawan ng Kennedy ang culmination ng mga dekada ng mga aral na natutunan tungkol sa salik ng tao sa digmaang pandagat. Sa maraming paraan, ang mga pagpapahusay na ito sa kalidad ng buhay ay sumasalamin sa mas malawak na evolution ng diskarte ng US Navy sa mga tauhan nito. Hindi na tinatrato ang mandaragat bilang isang maaring palitan na cog sa makinarya ng digmaan. Sa halip, ang marino ay nakikita bilang isang mataas na mahalaga. Lubos na sinanay na professional na ang pagiging epektibo ay dapat na mapangalagaan at mapahusay sa pamamagitan ng maalalahanin na disenyo ng barko. Ang Kennedy, bilang 21st century supercarrier ng Navy, ay naglalaman ng pagbabagong ito. Ito ay hindi lamang isang lumulutang na kuta ng bakal at teknolohiya. Ito rin ay isang lumulutang na lungsod na idinisenyo upang mapanatili ang kalusugan, moral, at pagiging epektibo ng pakikipaglaban ng libu-libong tumatawag dito sa bahay sa panahon ng pag-deploy. At sa kahulugang iyon, ang pinakadakilang sandata ng Kennedy ay maaring hindi ang mga nuclear reactor nito, ang mga electromagnetic launch system nito, o ang mabigat na air wing nito. Maaring ito ay ang lakas, katatagan, at talas ng mga tripulante nito. Ang isang tripulante ay nanatiling agila, maliksi, at handa sa anumang bagay dahil ang barkong kanilang pinaglilingkuran ay idinisenyo sa kanilang isipan. Ang resulta, ang ilan sa mga pinakamasipag na tao sa mundo ay nagagawang magpatakbo ng isang gumagalaw na lungsod sa kanilang sarili at mapanatili ang lakas nito upang mangibabaw sa larangan ng digmaan kapag malapit nang bumaba ang aksyon. Ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ay napatunayan na ang pinakamalaking gumagawa ng pahayag sa isang lawak na direktang tinutukoy nila ang international na impluwensya ng isang bansa. Sa katunayan, salamat sa hanay ng mga carrier ng Estados Unidos sa mga karagatan, ang bansa ay may abot na sumasaklaw sa bawat kontinente nang hindi umaasa sa mga mahihinang base ng mga kaalyadong bansa. Ang Russia ay isang bansa na nakakagulat na wala sa karerang ito. Bagaman, sa tingin mo ba sila ay tumatanda? Ipaalam sa akin kung ano ang iniisip mo sa section ng komento. Maaari naming tawagan si Mr. Putin para tanungin kung bakit hinayaan nilang maunahan ng China, ngunit kung magsusubscribe ka sa channel na ito at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Yun ang magiging lahat para sa video na ito. Salamat sa panonood!